Hello, hello. Okay, so we have comments sa mga recent videos ko, and for this video, let's just read the comments now and respond. Okay, so first, let's read a comment from Graciano Mendoza. So yung first niya na comment is this one. Etong bakit ka naman di naniniwala sa Diyos. Okay, so hi Graciano, I appreciate your comment. I hope you watch my other videos. If you are a new na tao dito sa channel, gusto ko lang pakilala yung sarili ko. Isa akong atheist, and I've been making videos since the pandemic, and matagal na akong atheist. Way before pandemic pa, atheist na ako. And the reason why I created this channel is not because I want to convert you, no, not because I want to make you an atheist as well, not because I want to bash the church or Christianity. Hindi ko gusto yung not because I want to make people sin, ang daming not because, no, kasi yun, kasi ang number one lang talaga ng purpose ng channel na to is to remove all of those misconceptions. Marami kasing maling information about what atheism is, what non-belief in God is. Kaya andito ako. Gusto ko lang linawin yon, kasi mas maganda kasi yung conversation pag accurate yung alam mo about what atheism is, 'di ba? Paang-pangit naman ng conversation kung yung version na alam mo na mali pala is yung nagpe-penetrate sa utak mo, or yun yung nagiging common sa masa. So yun yung intention ko lang. Gusto ko lang klaruhin kasi maraming maling interpretasyon, maling akala about atheism. May mga sabi pa nga na ang Diyos daw namin is si Satanas. May mga iba pa nga na ang atheism daw is a religion. So ang daming maling information, no? And you can watch all of my videos, yung mga old videos ko, addressing those misconceptions, kasi gusto ko lang naman talaga ng maayos na usapan, hindi yung pataasan ng ihi, hindi yung nag-aaway, kasi at the end of the day, kung hindi ka convince sa akin, kung hindi nagme-make sense yung mga explanation ko, kung hindi nagre-register, kung hindi mo talaga mag-grasp kung ano yung atheism, is hindi naman kita i-force, no? Hindi naman kita paggagalitan. And I hope ganun din yung mangyayari sa'yo. For example, if meron kang gustong i-express and hindi ko din ma-accept yung explanation mo kasi hindi siya nagme-make sense sa utak ko, then I hope din na ganoon din yung reaction mo. Na at the end of the day, tao pa din tayo dito sa Pilipinas na nagtatrabaho, and we need to makihalubilo tayo sa tao, kasi ang Pilipinas naman kasi is hindi naman Katoliko lang exclusive. Merong Muslim, merong Hindu, and meron din kami mga atheist. And paano yun? Ano yung gagawin natin kung ganito ang setup ng lugar natin? Do we force each other to believe our beliefs? If force ba natin yung mga Muslim dito sa Pilipinas, especially dito sa Mindanao, na maging Katoliko kayo or maging Kristiyano kayo? Hindi, di ba? We let Muslims live and we live harmoniously, no? Kasi common ang goal naman natin, common naman we want peace. We want everyone's well-being. We want everyone to have less pain, less suffering, and we want everyone to be happy and be fulfilled with their limited na life, no? So, yun. So, okay, enough with me with my introduction. I hope na nabigyan ka ng interest na na panoorin yung mga previous na videos ko, and I encourage you to still leave comments like what you are doing now. So, okay. Ito yung first na tanong mo. Bakit ka naman di naniniwala sa Diyos? Saan ka galing? So, this is very, very common. There's already a playlist, no? Dito sa channel ko
na pwede mong i-click. Ang title ng playlist na yun is Common Theist Questions. Isa ito eh. Top 5 to actually. Saan ka galing? So, when I was a believer, kasi dati din akong Kristiyano, hindi man siguro ako kasing devout na Christian na kagaya ninyo, pero dati akong Kristiyano, naniwala ako na merong Diyos, na siya yung nag-create sa mundo. Naalala ko nga sa Kinder 1, kasi Christian school yung kindergarten days ko. Nagtula pa nga ako eh, ng in 6 days God made the world. So, yun, saan ka galing? Madaling sagutin, no? Kung if madali siyang sagutin in a very practical na sense. Saan ako galing? Galing ako sa mama ko. Si mama galing sa lolo ko. Si lolo galing sa, you know the drill, no? Alam mo na yung mga kasunod. Galing ako sa angkan ng mga Rosales na nandito sa Butuan, and yung angkan ng mga Rosales sa Butuan ay galing doon sa probinsya ng ano. So, we can trace that up. But if you ask me, saan tayo nang galing? Kasi I think that's what you're asking really. Saan galing ang universe? Saan galing ang mga planeta? Saan galing yung puno? Isa lang yung sagot ko din doon. Wala akong alam. Hindi ko alam. I have no idea. Kasi dati when I was a Christian, alam ko saan ako galing. Galing ako sa Diyos. Ang Diyos ang naglalang sa akin according sa Genesis. Kinuha si Adam at si Adan at si Eva sa lupa, and he breathed life into not Adam and Eve, but Adam, he breathed life into the soil, and doon nabuo si Adam. So very simple, very straightforward answer. Galing tayo sa Diyos, 'di ba? Ang dali. Pero eto yung na-realize ko when I grow older, 'di ba? Kasi when we're younger, tinuruan tayo ng mama natin, matik yung mga sagot nila eh. Ina-accept natin without any shed of doubt. Saan ka galing? Galing sa Diyos. Of course, eto yung Bible, galing, sabi doon sa Bible, galing tayo sa Diyos. It's very straightforward, no? And me, as a child, I don't ask questions. I accept the answers kasi elders sila eh. Sila yung mas may alam eh. Sila yung pamilya ko eh. But as you grow old, 'di ba? You learn to tawag doon. You will realize na marami palang mga sinasabi ng mga elders natin na mga mali or hindi pala totoo. For example, multo. Kinento sa atin yun as if totoo yun. Na-realize natin later sa life. Ako, na-realize ko na there's no such thing as ghosts, no? Walang multo, walang wakwak, walang manananggal, walang tawag doon. Yung kabayo, yung half horse, half something. So, matakotin ako na bata dati kasi eh. Natutrauma ako sa mga kwentong multo eh. Hindi nga ako nakakapag-CR dati na naka-close. Kasi matakotin talaga ako, and when I sleep, I can't sleep alone. I need my mom beside me to be able to sleep. And at pag alas 12 nagising ako biglaan, wala na si mama, iiyak talaga ako, and hindi na ako makakatulog pa. Kasi literal na totoo ang mga multo. So, when I grew up, I realized na hindi pala sila totoo kasi wala akong nakita, walang any kind of solid, walang solid evidence for them. So, na-realize ko na, hey, importante pala ang solid evidence, no? Importante pala ang ebidensya. Importante pala yung nakikita natin, merong consensus na totoo ito, walang any kind of confusion, walang hoax, walang drama, totoo talaga. So sa kwento ng mga multo, it's already an X for me kasi walang solid evidence. Puro kwento lang, puro video lang na manipulated, puro hoax lang yung mga nakikita natin, wala pang solid proof that they exist. So, isa yun sa mga nakapag-pagising sa akin na hey, there could be a lot of things, no, na mga tinuro ng mga matatanda na hindi pala totoo. So, napunta ako doon sa kwento ng Diyos na si Jesus Christ or ang Papa ni Jesus Christ ang nag-create ng mundo. And yun, nagtanong ako, may ebidensya ba? Do we have solid evidence? Have we investigated this?
did our scientists already conduct experiments to prove this? None. Nada. So, doon pumapasok may explanation dito Alam ko yung sasagutin ng mga typical na Christians dito wala namang dyan, you just need faith. At yun na yung mga pumapasok na dito yung mga problema ko na, yung mga criticisms ko na sa statement or sa truth claim na merong Diyos, na ang Diyos ang may gawa. So, napag-isip-isip ko na etong story na to is just a story lang pala. No? Story lang na pinaniniwalaan ng marami na totoo, but when you ask, hey, where are the solid evidences? Can you explain the expansion of the universe? Can you explain evolution? Eto yung kwento nyo Ito yung kwento na sinabi doon sa Genesis na nilalang. So, there are already discrepancies. Hindi siya nagtutugma sa realidad. Yun yung una kong napansin. So, sa question mo na saan galing, yes, may sagot ang theology, may sagot ang Christianity, saan tayo galing. But the question is, tama ba yung sagot? Kaya ba mag-provide ng evidence ang mga nagsasabi na galing tayo sa Diyos? Hindi, di ba? So, I don't know if you have evidence though. I'm curious as to what evidence you're going to share to me. But so far, sa tagal-tagal ko nang naging atheist, sa dami-dami ko ng video na pinanood between atheist and isang Kristiyano at isang Muslim, wala talaga. Walang may alam saan tayo galing. Even scientists can say, no? Scientists can say where we came from. Scientists can only say things na meron silang pruweba. For example, the Big Bang Theory. Ito yung explanation nila for the expansion of the universe. Pero, yun lang yung explanation nila for the expansion of the universe, but can they say where we came from? No. There's no answer yet in the scientific community. Scientists are still figuring things out. No? And that's what I appreciate about the scientific people. Mga tao na fina-follow ang scientific method. Kasi hindi sila basta-basta namimigay ng sagot or storya about explanations about our universe kung wala silang datos na back up. No, they will only say na eto, na talagang nangyayari to. Kasi na-oobserbahan natin na nangyayari to. For example, the theory of evolution by natural selection. Na-oobserba siya, nakikita sa mga tawag doon, fossils natin, mga fossil records natin, na ganito yung progression ng mga species from one simple organism to another. Yun, they can say na, hey, this is the best explanation so far, ang natural selection, that is why we evolve. So yun, nagbibigay sila ng sagot kasi meron silang obserbasyon, meron silang maibibigay na datos sa'yo na you can then use. It is very different in the theology, in religion. In religion, there's this book, you just have to follow this book, you just have to obey, you just have to listen, you just have to don't ask questions, you just have to have faith. Some of the Christians out there will say na no, John, you're wrong. We are encouraged to ask questions. We are encouraged to blah blah blah. But at the end of the day, I know when I really ask for evidence, ang ending ng mga conversations kasi natin is you just have to have faith. And ayoko yung ganoon. Gusto kong maniwala sa isang bagay lang na may evidence. Kasi every day in our lives, we get to believe in things without evidence. And alam natin saan ang patutunguhan ng ganoon. In our politics, isang news lang about a certain politician, about how bad that politician is, naniniwala tayo agad. Kasi ang tao kasi may tendency to be very biased, no? And I know I am biased. I am guilty of whatever kind of propaganda ang nakikita ko sa TV. Kaya
as much as possible, I would want to believe in things that have proven to be true. Hindi yung kwento lang. Gusto ko talaga ng pruweba. Kasi ang dami ng instances kasi na napaniwala ako sa isang bagay na hindi pala totoo. No? Kasi it sounds very convincing. Ano pa, ang ganda ng production level ng pagkagawa noon sa YouTube video. And then later na found out na ano pala yun, conspiracy theory lang pala. And ang dami, 'di ba? Mayroong mga grupo ng mga tao na naniniwala na flat daw yung mundo. Ang dami ng evidence na magdi-disprove sa mga tao na yun na hindi flat ang mundo, bilog. We have already videos, documentaries, recordings ng satellites natin. Our math won't work in a flat surface. Ang daming pwedeng gawin ng isang scientist to disprove a flat earther, pero ang daming flat earther pa din, 'di ba? May ebidensya na nga. Nagkakamali pa yung tao. How much more kung wala? No? How much more kung walang ebidensya? Walang way to disprove or prove a claim. Kagaya ng claim of God. Ang problema kasi ng claim of God, ako isang atheist, hindi ko sinasabi kasi na walang Diyos. No? Ang pangit naman kung sasabihin ko na walang Diyos, kasi I need evidence. Kailangan ko ding magbigay ng ebidensya na wala. A lot of atheists will disagree with me, pero you can prove a negative. No? Nakalimutan ko lang paano, pero I know na you can prove a negative. Siguro sa next video na lang. But you can prove a negative. If you say something in a negative, like walang Diyos, you need to prove it. Ang Diyos, hindi Diyos na Diyos mo, hindi Christian God, I'm not talking about a Christian God. I'm talking about a universal na entity that somehow created everything. Kasi ang iniisip mo kasi dito, akala mo when I say God, I'm thinking about Jesus Christ or Yahweh. No, I'm thinking about something else, no? Para klaro na lang, I'm not thinking about your God. I'm not thinking about a religious God. I'm thinking about something na universal. So, I can't say na hindi yun nag-i-exist. Kasi I would have to prove that that kind of God doesn't exist. With your God though, medyo mas mapapadali ang buhay ko to say that your God doesn't exist. Kasi you have a Bible. You have a Bible and I can just read your Bible, and when your Bible claims na perfect siya, edi kung may mali akong makita na isa lang, edi hindi na siya perfect and it's already claiming false, di ba? So pwede ko na siyang isang flag na yon, red flag na yon na hindi to totoo, di ba? So madali na lang, mas madali ang buhay ko kasi may libro, may Quran, may Biblia. So when we're talking about religious gods, then I have more confidence to say na hindi totoo yung Diyos mo. And it's gonna be a different topic kasi mahaba yung usapan na yan. But let's just focus on your question. Saan ka galing? Galing ako sa mama ko, and yung mama ko galing sa lolo ko, and through reproduction, and we can trace back, we have records in our barangays and in our cities, and up to a point, kasi hindi na natin matitrace kung sino ba talaga yung kanunuan natin, but we know na galing tayo sa tao kasi hindi naman nagproduce ang unggoy ng tao, no? That's the wrong, isa din yan na misunderstanding sa evolution. We can talk about it in a different topic ulit, but yeah, galing ako sa tao na nagreproduce through reproduction, no? Kasi we've seen that all the time na nagsisex ang tao and may lumalabas na bata. Yun. And but when we're talking about the universe, hindi ko alam. Well, ang scientists fini-figure out pa, no? Wala pa din silang sagot. And I would rely my trust on experts, not storytellers, not priests, not pastors. I would rely the answers from experts. No, kasi sila naman ang may alam about space, about time, about the cosmos. Sila pinag-aralan nila 'yan. Saan ba ko magbebet ng trust doon ba sa pari na ang inaaral lang is ang isang archaic book, libro na
sinulat some 2,000 years ago from people that are illiterate, 'di ba? Ano ang alam nila about science? Ano ba ang alam nila about technology? Eh di wala. May mga kwento sila, and somehow you accepted it as true. Hindi ko na-accept as true when I became older, no? Kasi when I became older, I am more skeptical about the stories, no? About the ridiculous stories na nabasa ko sa Bible. And yun, saan ka galing? Eh hindi na ako naniniwala na galing ako sa isang Diyos. There could be a God, no? For all I know, there could be a God out there who created us. That's one thing, a possible story, a cool story. But is that God, the Jesus in the Bible? Yun ba yung God na nasa Bible? Hindi, di ba? Kasi ang dami namang religion na nagkukwento ng creation story. So there could be a God out there, but who knows? Hindi siya Kristiyano na God, hindi siya yung nasa Bible na God. Baka si Zeus pala siya, or baka si Poseidon, or baka si Vishnu, baka marami sila. So there could be a God. Okay, there could be a God, but who knows sino yung God na yun? God mo ba? God ba ng mga Kristiyano? God ba ng mga Muslim? So, yun. Ano pa? Isa lang yan sa mga possible na kasi na hypothesis na pwede kong i-entertain. Not believe, no? But entertain. Kasi wala kasi akong alam about saan ako galing eh. Saan galing ang universe eh. So, I can entertain stories. So, isa ang Diyos as an explanation for how things came to be as a story that I entertain. Not believe, entertain. So I also entertain things like The Matrix, no? Na we are in a simulation, and yung totoong katawan ko pala is natutulog lang somewhere and hina-harvest for battery. That's a very interesting na hypothesis. Saan tayo galing? Meron ding isa na posible na tawag doon, ang buong universe is nasa loob pala ng isang malaking black hole, and natatrap tayo dito, kaya parang we feel like it's infinite, the space is infinite, the time is infinite, kasi yun nga, nasa loob tayo ng black hole. Ang daming kwento na walang ebidensya if they are real ang pwede kong i-accept and i-entertain. Not believe but entertain. But at the end of the day, when you ask an atheist, where do things come from? I don't know. We don't know. I know you, and I bet your pastors and your priests don't know as well. They're just pretending to know. Kasi if they really know, they can provide evidence, and they haven't been able to. So, ito pa yung next question, ano ang purpose ng buhay? Inom lang ako tubig ano ang purpose may buhay ka? So, this is not a very hard question. If I don't believe in a God, I still have purpose. Hindi naman mawawala sa God belief. Hindi naman mawawala yung purpose ko. No, we can create purposes in our lives here. You have your own purpose. Siguro ang purpose mo is palakihin, kung may anak ka, palakihin mo yung bata mo, kagaya ni Bugoy na Koy-Koy, sabi niya papalaki siya ng empire niya at aalagaan lang niya yung bata niya for 6 minutes kasi kailangan niyang maghanap ng pera. That's his purpose, no? As a husband, as a father, and he is a God believer. So, yun yung purpose niya, magpalaki ng empire niya. So, is he wrong now? Or is he correct kasi believer siya? So, hindi ba? Believer siya, Kristiyano siya, I think. But, he has a purpose. I have a purpose as well. Hindi naman nawawala ang purpose sa non-belief. We all kasi, ang hirap namang mamuhay dito sa mundo kung hindi ka naghahanap ng purpose, ano? Ano naman lang ang gagawin mo? Maglalaro na ako ng Dota 24/7. So, I feel like, sometimes I feel like this is just what life gives me, ang mag-enjoy lang sa mga computer games ko. But sometimes kailangan mo kasing gumalaw no? Kailangan mong maghanap ng pera kasi wala ka nang makain bukas. Kailangan mong magbanat ng buto
Kailangan mong mag-earn ng money kasi may mga goals kayo sa buhay. Gusto nyo palakihin yung negosyo nyo. Gusto nyo eventually may mga passive income na kayo and pwede na kayong mag-resign sa trabaho nyo. Ang ano yun, 'di ba? Purpose yun, 'di ba? Ang be able to be financially stable, and maybe after being able to be financially stable, we can then extend our help to other people. Siguro kami tutulungan namin yung mga out of school youth, magte-train ako ng mga bagong programmers. Ang dami plano, purpose, no? Isa pa, siguro ang isa ding purpose yung maganda, pero I don't know if ginagawa ko or ginagawa natin is yung when you leave this planet, you leave this planet intact, hindi magulo. Inayos mo yung buhay mo sa punto na wala kang iniwan ng mga basura, wala kang iniwan ng mga taong naging masamang tao. So nag-leave ka ng positivity, pwedeng ganun din. So you'd wonder, why, John, why are you doing good if there's no God? No? Bakit ka na motivate to do good? Kasi ang alam ko, pag gumagawa ka ng mabuti, there's a bigger chance of getting a positive reward back. No? The golden rule. Kung gagawa ka ng masama, there's a bigger chance na masama din ang gagawin sa'yo. I don't believe in karma, no? But I believe in consequences, no? Kung may papatayin akong tao, obvious naman na magagalit yung pamilya ng tao sa akin. Di anong gagawin niya sa akin? Pwede niyang saktan yung pamilya ko, pwede niya akong saktan. Of course, kasi pinatay ko nga yung pamilya niya eh. So, di ba? The golden rule. Yun din. Ginagawa ko yung kabutihan kasi ayaw kong makomplikado ang buhay ko. Kasi kung gagawa ko ng masama, very complex eh. Magiging komplikado ang buhay. May mga papasok na mga bad entity sa buhay mo, may manggugulo sa'yo, may manghaharas. Kaya as much as possible, I do good. Ipinanganak ka lang, buhay at mamatay. Yeah, that's how things are. It's so cruel, no? In my perspective, it's so cruel to be able to, na nabuhay ako dito at para lang mamatay. But that's what will happen to you as well. Nabuhay ka and mamamatay ka din naman. Wala namang special dito sa mundo. So, mamamatay ka din, ipinanganak ka at mamamatay ka din. Pero ano ba ang gagawin mo in between sa nabuhay ka and mamamatay ka eventually? Maglalaro ka ba ng Dota from day 1 to up until you die? Pwede mo yung gawin. Pero if may other goals ka, why not do those other goals na magpapasaya sa'yo, 'di ba? Na hindi ka nakakasakit ng kapwa, 'di ba? So everything is permissible. You can murder anyone you want, but know the consequences of it. Kaya walang nagmo-murder na tao kasi alam nila ang consequences eh. We are free to do whatever we want. We can jump off a building right now, but no one is jumping off a building right now. Kasi we have some purpose in life. Now we have some motivations to do what is right. We have motivations to do what is good. And it's unique from person to person. Iba-iba. No? So yun. Na yes, it is true na pinanganak lang tayo at mamatay lang tayo. That's true for all of us. We will die eventually. But what are you gonna do in between? Theist ka man or atheist, diba? Kanya-kanya tayong diskarte. That's it. No purpose, no destination. Kung naniniwala ka sa life after death, naniniwala naman ako sa life before death. So this is my life and this is the only life I will have. So I will use this life sa paraan na alam ko na hindi ako nakakaapak ng tao. Sa paraan na alam ko na nakakatulong ako at nagbibigay ako ng inspirasyon sa kapwa ko. So yun. So if you believe in life after death, that's you. Hindi kita iaawayin, but I believe in life before death. No, this is life. This is the only life I will have. And I will use this. Kasi mamamatay na ako for eternity after. Wala nang mangyayari. Patay na ako.
When I die, everyone else will move on. People will move on. The younger generations will move on. They will have sons and daughters. And I am on the ground rotting, eaten by worms already. No? And I will be forgotten. And that's okay. That's life. No? Siguro may mga makakaalala pa kasi may YouTube channel ako. I hope YouTube will still be there 20 to 50 years after I die. Kasi I'm still here. Someone will be, may mas makakastumble upon sa video ko and someone will remember me. If totoo yung, may mga story din na ganyan na totoong mamamatay ka na kung wala ng taong makakaalala sa'yo. Zero na. So, if that's the case, then I am upping, mas tinaas ko yung chances ko of being able to live immortal. Kasi nandito sa YouTube 'di ba? May pwede pa akong makita ng mga tao 50 years after I die, 100 years after I die. Hopefully YouTube is still there. So yun, may purpose naman, may destination naman. Iba lang sa purpose and destination mo, no? Iba lang. You have this life na you do good kasi may langit afterwards. You don't do bad kasi mapupunta ka sa impyerno. That's you. That's very good. Let's clap hands. That's you, what you're doing. But you have to understand na just because I don't believe in your God, I don't believe in the Muslim God, I don't believe in the Hindu gods, wala na akong purpose. Kaya nga meron akong YouTube Kaya nga nagsasalita ako dito sa microphone kasi I have a purpose. I think I have a purpose and I will keep doing this para maintindihan ng tao na walang masama sa pagiging atheist. Of course, you will see na masama kami, hindi ko na matatanggal yan, pero sa mga nagda-doubt sa Diyos nila, sa mga tao na hindi na nakakaintindi sa religion nila, walang masama sa pagiging atheist. Eto ako. Hindi ako masamang tao, nagtatrabaho ako ng normal, hindi ako magnanakaw, hindi ako sumusuporta sa mga magnanakaw ng mga politicians, hindi din ako sumusuporta sa mga mamamatay tao ng mga politicians. Yun. And I think I'm good. No? And do I need to do a lot better? I think so. Sa standard sa iba, siguro. But so far, wala akong tinatapakan na tao. No? And I'm okay with that. Wala akong kalaban. Hindi ako takot lumabas kasi baka baka anuhin ako sa labas, hindi, no? Hindi ako ganun. Wala akong kalaban. So I hope Graciano Mendoza 8671 I hope na mag-comment ka pa, magtanong ka pa, and or before you comment, you can watch my other videos, older videos, kasi marami akong mga na-discuss na I think mas better na panoorin mo na lang yun. Ano pa? Then, why react to this? Doon sa video ng babae na umiiyak. Nag-react ako kasi marami na ding nag-react, no? Si TPC, I think si TPC nag-react. Mga atheist sa atheist page nag-react. And I think this is a public post. And there's nothing wrong in reacting to whatever is trending in the social media, no? What's wrong is if it's private and nag-react ako. This is a TikTok video na public, no? Na public naman yung TikTok, 'di ba? So, and then sa public din yung address niya. Kapatid, natatakot ako kasi babalik na siya ang Diyos. So he is talking publicly. She is talking to the public. It's not a private video. So I'm just reacting. Kasi importante ang mga usapang ganito No, importante na marinig ang perspective ng isang atheist. Importante na marinig ang perspective ng isang Kristiyano or specific na denomination ng Christianity. Importanteng marinig ang perspective ng mga Muslim, 'di ba? Don't you want to know? 'Di ba? They you say hindi ka apektado. I don't think I said na hindi ako apektado. I think siguro, pero yeah, hindi eto atheist ako and I don't believe in your God. And how you can't imagine kasi ano yung nafe-feel ko sa God mo
Pero ganito na lang, siguro mas maintindihan mo. Di ba hindi na debate? Pagdating sa'yo, di ba, Kristiyano ka, naniniwala ka ni Kristo, naniniwala ka ni Jehovah, or whatever man yung religion mo. Hindi na debate, di ba, na hindi ka naniniwala kay Muhammad. Hindi ka naniniwala sa Quran. Hindi ka naniniwala kay Allah. Hindi na yan debate sa iyo. Hindi na yan itatanong ng tao. Ba't hindi ka naniniwala? Hindi. Matik na yan. Given na kasi nagme-make sense sa utak mo na hindi naman totoo yung Muslim na Diyos. Hindi naman yan totoo si Muhammad. False prophet naman yan. Hindi naman yan totoo yung Bible. Ang last na holy book is yung hindi naman yan totoo ang Quran. Ang last na holy book is yung Holy Bible naman. So, hindi na yan debate. There's no doubt in your head na hindi yan totoo si Allah. Right? Hindi ka na natatakot matulog sa gabi na baka mapupunta ako sa impyerno ng mga Muslim. Hindi na ganun yung utak mo. Hindi na yan debate. That's how I feel with your God too. That's how a Muslim feels with your God as well. Hindi na debate sa Muslim na hindi totoo ang Christian God. So I hope nagets mo ang na-feel ko din. Etong apektado, hindi ako apektado, naaapektuhan ka ba pag sinasabi ni Allah na masamang tao ka? Hindi ka na maapektuhan, di ba? Kasi hindi ka naman naniniwala kay Allah. Magre-react ka lang. Kasi you have a perspective that's unique. No? So I hope that makes sense. So bakit kailangan siya gumawa ng ganyang vlog? Siguro this should be best directed sa isang particular person. Bakit sa ganitong very general platform? I don't know. You ask her. So you can ask her. So I think yun lang muna. Napahaba na naman yung rant ko. There are new comments here from Dada, and I think some of the questions are directed to Hokagist. But yeah, that's it for now. I encourage you, Graciano Mendoza, to still drop comments. And yeah, I hope I can talk to you as well. We can have a discussion. Pwede nating iset up ang isang discussion. Gagaya na lang ng discussion na ginawa ko kay Hokagist and kay Dada. No? Again, this channel is intended for Christians like you. Kasi alam ko na marami kayong kulang na informasyon what atheism is. Gusto kong klaruhin yung mga maling informasyon na yun para maganda yung usapan natin, para mas maintindihan mo ako. Hindi pala ako mamamatay tao, hindi pala ako masamang tao, hindi pala ako naggumagawa ng channel para pabagsakin ang ang mga simbahan, no? It just so happens na we have different opinions on things, and that's okay. No, what's important is paano natin how can we live through this world knowing na iba-iba ang mga opinion natin sa mga bagay-bagay. No? Paano natin hanapin yung middle ground para mabuhay tayo ng matiwasay. Sorry, very limited talaga yung Tagalog ko, bisit talaga. Bisaya kasi ako. So, matiwasay pa yung ginamit ko. I know that's a very old Tagalog. But, okay. So, yun. Hoping for more comments from Christians and hoping for more questions as well. Thank you and see you on the next video. Bye.